Hi guys! Magandang araw sa lahat. Welcome back sa aking YouTube channel. I'm Lergy Padulina. Sa video ito guys ay magbibigay tayo ng konting tips at konting kaalaman sa mga first timer na gusto magtrabaho sa fast food at sa iba pang trabaho, no? Magbibigay tayo ng kaunting idea at kaalaman kapag po kayo ay mag-a-apply at ang title po nito ay mga paraan para mabilis matanggap sa trabaho. So yan, ito po ang pag-uusapan natin ngayon kasi yung mga first timer baka mahirapan sila na kung ano yung dapat nilang gawin kapag sila ay first time na magtatrabaho. So ito po ay makakatulong sa inyo. So yun, huwag natin to patagalin at mag-start na tayo. Number 1 na dapat mong gawin, update resume. Make sure na ang nakapaloob dito lahat ay totoo. Ayan. Kapag po tayo gumawa ng resume po natin, make sure po natin na lahat ng nakalaman dito at nakapaloob ay totoo. Kasi kapag po tayo ay mayroong nilagay dyan na mali, for example, nilagay nyo doon, work experience nyo sa mga restaurant, pero hindi naman po pala kayo doon nagtrabaho kasi hahanapan po kayo ng COE. Kumbaga, nagsinungaling lang kayo. So, doon pa lang po, magkakaroon na tayo ng problema. Kasi yung mga HR po ay nagba-background check at hinahanapan tayo ng mga COE. Ang COE ay Certificate of Employment. So, dapat po ang mga nakapaloob sa resume po natin ay totoo at legit. Ayan. Number 2, piliin yung malapit sa inyo na applyan. Nang sa ganon, hindi hassle at hindi palagi malilate. Ayan. Kapag po tayo pipili ng gusto nating pagtrabahuhan or gusto nating applyan, mas maganda is yung malapit. Lalo-lalo na dito sa Metro Manila, napakadami po dito ng trabaho na mas malapit sa atin. Kung naman po tayo ay nangungupahan ng bahay tapos tayo ay na-hired sa malayo, ang gawin na lang po natin is lumipat na lang po tayo ng boarding house. Katulad po ng mga ginagawa ko nung dati, nasa Baclaran ako. So, na-hired ako dati sa Pure Gold. Doon ako nanirahan, doon ako nagrenta. So, ngayon, na-hire dito ako sa Mandaluyong, sa Mang Inasal. So, dito na po ako nagrerenta. Kumbaga, ganun po yung nangyayari. Kaya much better kung mas malapit yung inyong tinitirhan sa inyong a-applyan or sa inyong work para hindi kayo masyadong hassle. Kasi kapag masyadong malayo, alam niyo naman dito sa Metro Manila, sobrang traffic. Hindi niyo maiiwasan yan. Lagi kayong malilate, lagi kayong magkakaproblema sa inyong trabaho. Number 3, wag na wag malilate sa oras ng interview. Dapat before 1 hour, start andun na kayo. Ayan, yan guys yung wag nyong gagawin kapag kayo ay nasa job interview na. Wag na wag kayong malilate. Dapat before 1 hour or 30 minutes ay andun na kayo. Bakit? Kasi kapag kayo ay na-late, may posibilidad na syempre mag-aantay sa inyong interviewer nyo. Syempre, sino bang mas importante? Kayong aplikante or yung nag-interview sa inyo? Syempre, una doon magagalit siya kasi siya yung pinaghintay nyo. At ang advantage ng maagap is kung kayo ay na-hassle or pinawisan, makakapagpahinga pa kayo at makakapag-refresh pa kayo ng inyong sarili. Katulad ng magpag-ayos pa kayo ng buhok, mukha, medyo mapapakalman nyo pa yung inyong sarili at pag kayo ay humarap sa nag-interview sa inyo, ay fresh kayo at siguradong maganda yung magiging personality nyo sa mag-interview sa inyo. So, yun, yung number 3. Number 4, maging handa sa job interview at makinig ng mabuti sa HR nang sa ganun makasagot ng maayos. So, yun, makinig tayo ng mabuti sa nag-interview sa atin. Focus lang, eye-to-eye contact. Tapos, kung ano yung kanyang itanong, yun ang ating sasagutin. Okay lang kahit na Tagalog, wala namang problema kasi nasa Pilipinas lang naman tayo. Wala naman tayo sa ibang bansa, hindi naman tayo nag-a-apply abroad. So, ang mga tanong dyan, mga basic English, pwede mo sagutin ng Tagalog. Kung ikaw na magaling sa English, kung English ang tanong sa'yo, di Englishin mo rin. So, yun lang. Maging focus tayo sa tinatanong at kung ano yung tinatanong, sagutin natin din ng maayos. So, yun yung number 4. At number 5 naman, magdala ng 2x2 picture at any valid ID. Para saan po ba itong any valid ID to? So, kapag po tayo nag-apply, like katulad sa Makati, dyan po, bago tayo
entry sa mga office, hinihingan po ng guard ng ID para parang ano siya, entry pass. Ayan, bibigyan ka ng visitor pass, tapos bibigyan mo sa kanila yung susurrender mo yung ID. So, yun yung nangyayari sa ibang company or ibang office kapag tayo ay may mga lalakaran. Then, magdala kayo ng ballpen. Ayan, kailangan yung ballpen, 2x2 picture para yan sa ID kung kayo bibigyan ng ID or 1x1, then yung ID na valid para naman yan sa entry pass nyo. So, yun lang naman ang mga informasyon na ibibigay ko muna sa inyo. Ito yung mga basic information. At sana naman ay may natutunan kayo sa maiksing video na ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, ay maaari bang humingi sa subscribe para like and updated sa ating mga ilalabas na video. Thank you for watching guys and God bless.